Nanawagan naman ng Senator Judge na si Robin Padilla na buksan ang mga bank records ng lahat ng mga opisyal ng pamahalaan para maipakita ang pantay na pagpapatupad ng transparency sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa paglilitis, kinwestiyon ni Padilla ang umano'y hindi raw pantay na pagtrato ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, kasabay ng pag-iit na dapat ay mangibabaw ang equal protection at due process. Kasunod dito, muling isinulong ni Padilla ang pagpapasa ng Freedom of Information Bill o yung FOI Bill na anya magpapalakas sa transparency at ganoon din sa accountability sa pamahalaan. Dagdag pa ng senador, dapat maging pantay ang pamantayan ng pagbusisi sa mga opisyal ng gobyerno, hindi lamang nakatuon sa ilang individual. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin? Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Yung ilan tuloy mga netizen na dating hindi approve o hindi approve para sa kanila, si Senator Robin Padilla, medyo umaayon sa kanya ngayon, sa kanyang mga pinakabagong statements, Abangan natin yan ang pagpapasa ng FOI Bill. Headlines natin ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Hirit na isabina ang tax bank records ni VP Inday Sara, pinabura ng impeachment court ang depensa posible namang umapila sa Korte Suprema. Ikalibang sona o State of the Nation address ni PBBM magiging simple pero marangal, ayon yan sa Malacanang. Bilang ng mga Pilipinong hindi masaya sa performance ng Pangulo, tumaas ayon sa Pulse Survey. Fuel subsidy program tuloy kasunod ng muling pagsipa ng oil prices. 2 pisong taas sa pasahe, hirit naman ng mga transport groups. 2 Pinoy seafarers nasabi sa drone attack sa Black Sea, isa pang Pilipino ang nawawala. Pamamaslang sa American Marine Biologist, idineklara ng PNP na case solved na. At isang senior citizen patay matapos masalpok ng pampasaherong jeep sa Pandacan, Maynila. Radyo natin nationwide! Katuwang ang mahigit sa 100 ng mga radyo natin stations Luzon, Visayas at Mindanao. Katuwang din natin ng mga reporters natin sa mga probinsya. Kasama po ninyo ngayong umaga, Cheska San Diego, Bobadilla hanggang 8:30. At ito po ang detalye ng mga balita ngayon. Pinabura ng Senate Impeachment Court ang hirit ng prosekusyon na isabina ang financial records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio o Manasseh Carpio. Ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, ang naturang records may direktang kaugnayan sa pagtalakay sa Article 2 ng impeachment complaint na nakasentro sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Gayunpaman, limitado lamang ang naturang sabina sa peso-denominated bank accounts, hindi kasama ang foreign currency deposits ng mag-asawa. Kaugnay nito, inisyuhan o iisyuhan ng sabina ang ilang banking institutions at Anti-Money Laundering Council para hinga ng records ng mag-asawa, Law Partnership Carpio Lawyers at 19 na corporate entities na naiuugnay sa dalawang ito. Inayagan din ng korte ang request ng prosekusyon na isabina ang tax records ni VP Sara mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Inataasan ng mga kaukulang bangko, gayon din ng BIR at AMLAC na isumite ang mga hinihinging documents sa impeachment court sa July 30, ganap na alas 9 ng umaga. Radyo natin nationwide! Hindi naman itinuturing ng defense team na major setback ang naging pasya ng impeachment court na isabina ang financial records ni VP Sara Duterte. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Powa, ito'y dahil inasahan naman talaga nila na papabora ng korte ang hirit ng prosekusyon na ilabas ang bank at tax records ng pangalawang Pangulo.
Bagamat kinikilalaan niya ng depensa ang pasya ng impeachment court, naninindigan pa rin ang kampo ni VP Sara na may matibay na legal na basihan para tutulan ang pag-i-issue ng sabina. Kaugnay nito, pinag-aaralan niya ng defense team ang legal remedies na maaring gawin, kabilang na ang posibleng pag-akyat ng nasabing usapin sa Korte Suprema. Radyo natin nationwide. Samantala, nag-aaksaya lang daw ng oras ang impeachment court sa isinasagawang oral argument isinagawa kahapon sa hirit na ipasampina nga ang financial records ni VP Sara Duterte at ng kanyang mister. Sa panayon ng DZRH kay Attorney Romy Macalintal na napapakinggan din sa radyo natin, sinabi niya na kung totoong nais ng mga senator judge na mapadali ang paglilitis, hindi na sana isinagawa ang question and answer sa prosekusyon at sa depensa. Giit ni Macalintal, hindi naman nakakatulong o hindi naman nakatulong sa pagdedesisyon ng mga senator judges ang argumento ng parehas na panig kahapon dahil may nakahanda na agad na ruling si Presiding Officer Cheese Escudero. Parang hindi appropriate parang hindi nararapat na nangyari sapagkat para bang yung mga sinabi nila doon parang hindi mo kinonsider yun. Yung mga sinabi doon parang baliwala. Okay, magsalita kayo na magsalita dyan pero nakahanda na ang aking ruling na ito. Na huwag kang magsalita dyan pero may decision ako. Parang kung ako ang abogado, bakit pa ako gano'n? Bakit pa ako pinagsalita rito? Ganun. Meron ka na palang ruling dyan. Dapat noon Sa kaugnay pa ring balita, sinita naman ni Senator Erwin Tulfo ang kapwa niya Senator Judges na gumagamit umano o ginagamit ang impeachment trial para ipagtanggol ang sarili sa mga personal na usapin. Sa ikapitong araw ng paglilitis, iginiit ni Tulfo na nakalaan lamang ang impeachment court para sa kaso ni VP Sara Duterte at hindi raw dapat aksayihin ang oras nito sa mga pansarili nilang mga isyu. Ayon sa senador, ang mga personal na paliwanag o saloobin mas nararapat daw ilabas sa isang press conference o kaya i-post nila sa social media sa halip na sa loob ng impeachment proceedings. Ginawa ni Tulfo ang manifestation ng simula ni Senator Robin Padilla ang paglilitis sa pamamagitan ng pagsagot sa pahayag ng ombudsman na hindi umano ito sumusunod sa batas. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Radyo natin nationwide. 7:16 ang oras sa buong Pilipinas. Ang Pinamungahan MPS naglunsad naman ng pabibo ni Herpe bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Ano ang meron dyan? Alamin natin mula 103.9. Radyo natin Pinamungahan Cebu, kasama natin si Razel Angel Ferraz. Razel. Magandang umaga Pilipinas. Sa bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations or PCR Month, matagumpay na isinasagawa ng Pinamungahan Municipal Police Station or MPS ang pabibo ni Hippie Best Practice. Isang inisyatiba ni Police Captain Michael John G. Banyas, Officer in Charge, katuwang si Barangay Chairperson Honorable Fred Z. Arnado at mga opisyal ng Barangay Tahaw. Tampok sa programa ang isang community basketball exhibition game na naglalayong palakasin ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng pulisya at komunidad. Bilang pagkilala sa natatanging pagganap, ginawaran ang Most Valuable Player or MVP ng kupunan ng Barangay Tahaw ng Certificate of Recognition, isang sako ng bigas at isang butong o morang niyog. Ang pabibo na hango sa salitang bigas at butong ay sumisimbolo sa layunin ng Pinamungahan MPS na maghatid ng simpleng ngunit makabuluhang suporta sa komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na isinusulong ang sportsmanship, pagkakaisa at ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pulisya at mamamayan. Yan ang balita sa mga oras na ito. Mula dito sa DYRR 103.9, Radyo natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Ferraz, nag-uulat para sa Radyo natin Nationwide. Radyo natin nationwide. Maraming salamat, Razel. Bukod sa pinagmulan ng pabibo na word na yan dyan sa kanilang lugar, yan ang tamang pabibo, di ba?
Kasi binigyan natin na ng ibang pakahulugan ng pabibo ngayon. Positibo dapat ang pabibo eh. Di ba pag bibo ka, aktibo ka, pamamarisan ka. Pag sinabi ka, ay si Edmar pabibo yan. Pag sinabing di ba pangit na ang dating ngayon? Sa Senado ngayon, ang daming pabibo. Pero yung ginawa ng mga pulis natin, siguro yan ang dapat natin isulong. Magpabibo talaga tayo. Yung tama, yung pamamarisan, hindi yung nagbibida-bida. Yan, Dapat maging bibo tayong lahat. Anong tawag doon? Jollibee. Radyo natin nationwide. Nationwide. Samantala, magiging simple lamang pero marangal ang nalalapit na ikalimang Senate o State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Mismong si Pangulong BBM ang nag-utos na gawin lamang itong simple yung kanyang darating na SONA ngayong taon. Kaugnay niya ni walang magiging celebrity directors o A-list performers sa naturang event na kasado na sa July 27. Next Monday na ho yan, Binanggit din ni Castro na may napili na ang Pangulo na aawit ng National Anthem para sa SONA 2026, ngunit tumanggi muna ito na pangalanan kung sino ang kakanta. Samantala, iginiit naman ng opisyal na puspusan ang pagtatrabaho ng Pangulo para sa kapakanan ng taong bayan, hindi lamang daw para may maibida. Yan na naman, Hindi lang para may maibida o maibibo tayo sa darating na SONA. Radyo natin nationwide. Nationwide. Samantala, nasa 90% naman na kumpleto na ang paghahanda ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 27. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, isinasapinal na lamang ng hanay ang kanilang security measures at coordination. Sinabi ni Ko na nagsagawa na sila ng serye ng mga meetings kasamang kaukulang ahensya o mga ahensyang katulong nila o katulong ng pamahalaan bilang bahagi ng preparasyon para sa SONA 2026. Bukod sa pagde-deploy ng 20,000 na kapulisan, pinaghahanda din ng PNP ang lahat ng posibleng mangyari para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng buong SONA ni Pangulong BBM. Gayunpaman o gayon din, sinabi ni Ko na maaari pang magbagong security plans ng PNP depende sa magiging sitwasyon. Samantala, magpapatupad din ang pambansang pulisya ng no-fly zone sa sa may batasang pambansa complex. Yan ay sa mismong araw ng SONA para sa seguridad ng mga dadalo. Radyo natin nationwide.